Blanco ang mukhang ibinabana ng ginang ang iniinom niyang tasa ng kape. Hindi na niya gusto ang tabas ng dila ng babaeng pinagmamalaki ng kanyang anak na almost perfect na daughter-in-law. Mukhang mali yata ang pagkakakilala dito ng kanyang anak. Hindi ganun ang ugali ng kaharap na babae. Miss Aguilon, wag hong masyadong mataas ang standard niyo dahil wala akong planong maging tau-tauhan niyo na magiging sunod-sunuran sa lahat ng hihilingin at gugustuhin niyo para lang mapasaya kayo. Anong tingin niyo sa anak niyong si Blue? Siya na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo? Hindi ko iiwan ng kaibigan ko si Rita dahil lang hindi siya papasa sa panlasa niyo at para lang sa anak niyo. Habang buhay ko siyang magiging kaibigan. Narinig niyo? At yung tungkol naman sa naging relasyon ko kay Nick Bentacourt. Sa tingin ko wala namang nakakahiya doon dahil nagmamahalan kami. Kulang po yatang impormasyong nasagap niyo tungkol sa akin. Kulang pa po kayo sa research. Alam niyo po bang ang unang boyfriend ko ay magiging son-in-law ng mga Bentacourt? Dahil fiancé siya ng bunso nilang anak. Kamusta po yun? Napaka-indecente po, hindi ba? Ganun po ako karami, hindi ako karapat-dapat niligawan pa ni Blue. Napanganga na doon ang ginang, gulat na gulat sa kanyang nalaman. Numutla na rin ang mukha nito. Dinuro niya ng mukha ni Krisa habang nanginginig ng katawan niya sa sobrang galit sa kanya. Walang sino man sa mga nalink sa anak niya ang naglakas ng loob na sagutin siya ng kagaya nito. Napatayo na doon ang ginang. Hindi na kinaya ang galit na kanyang nararamdaman na para sa dalaga. Wala kang galang. Makakarating to sa anak ko. Hindi ko matatanggap ang isang daughter-in-law na may ganyang pag-uugali sa'yo. Marungis na ngang pagkatao nakakasulasok ang ugali mo. Tumayo na rin doon si Krisa, pinantayan ng taas ng boses at ang paninitig na ipinupukol nito sa kanya. Hindi na kailangan Mrs. Mondragon dahil ngayon pa lang ay ipapaalam ko na sa'yong hindi ko siya sasagutin. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng anak mong magkaroon ng katiting na relasyon sa akin. Nagsukatan ng dalawang babae ng tingin gamit na ng lilisik nilang mga mata. Isang umahangos na figurang lumapit sa table nila bago pa man makapag-walk out si Krisa. Walang iba ako hindi si Blue. Balisang-balisang kanyang itsura na punong-puno ng pag-aalala ang mukha na tumingin sa dalaga. Humihingi na yun ng pasensya kay Krisa. Lumipat na yun sa kanyang ina na halos ma-high blood na. Mom, tigilan mo na siya. Blue, hindi ko matatanggap ang babae niya sa pamilya natin. Muli pang panduduro ng ginang kay Krisa na tahimik lang na nakatitig sa kanilang mag-ina. Ibinaling ni Blue ang kanyang mukha kay Krisa. Muli siyang humingi dito ng pasensya sa mga tingin. Ano bang ginagawa mo, ma'am? Sabi ko sa'yo, wag mo siyang tatawagan at hindi ko pa naman siya. Manahimik ka, Blue. Sinasabi ko sa'yo ngayon pa lang na tigilan mo na siya. Walang planong babae niya na magpasakop sa'yo. Hindi siya bagay sa'yo. Maraming babae dyan ang mas nababagay sa katulad mo. Tigilan mo ng kaka-effort dahil kahit sagutin ka niyan, kailanman hindi ko siya matatanggap. Nagpalipat-lipat ng mga mata ni Krisa sa mag-ina. Noon niya napagtanto na marahil kaya ganun ang kanyang ina kay Blue ay dahil mama's boy ito. Hindi nito kayang lumabag sa kagustuhan ng ina niya. Tama ang mami mo, Blue. Dapat lang talaga natigilan mo na ako. Hindi tayo bagay. Hindi kami magkakasundo ng mami mo. Ang dami niyang kondisyon sa akin na kailangan kong gawin kahit pa wala pa naman sa ating namamagitan. Alam mo kung ano mas nakakainis doon? Inuutusan niya akong talikuran ng kaibigan ko at umalis ng bansa. Para saan? Don't tell me na pabor ka rin sa kagustuhan niya, Blue. Huwag mo kong patawanin. Hindi doon sumagot ang lalaki na hindi na alam ang gagawin. Base sa obserbasyon ni Krisa, mukhang tama nga ang hula niyang mas mahalaga dito ang kanyang ina. Siya na magdedesisyon sa kanila. Kalimutan mo na ako, Blue. Maraming salamat sa effort na nagawa mo nitong mga nakaraang araw. Akmang tatalikuran na sila ni Krisa, ngunit kagad siyang pinigilan ni Blue. Sandali lang, Krisa. Nagsimula na magdadaang ina ni Blue na hindi na lang pinagpatsid pa doon ni Krisa. Napakabungangyara pala nito. Napakalayo ng ina ni Nick na kung ituring siya'y parang sarili ng anak. Krisa, pwede naman kitang samahan sa ibang bansa kung yun ang iyong inaalala mo. Willing akong, hindi ako aalis. At saka ano ba? Wala pa tayong relasyon. Bakit niyo ba ako pilit papaalisin ng bansa? Hindi na napigilan ni Krisa na sumigaw doon. Irritable na siya. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niya magpaliwanag nang paulit-ulit gayong wala pa naman nga silang relasyon. Napansin ng dalagang pangangalumata ni Blue. Marahil lang dahil yun sa problema na sarili niyang pamilya. Sorry, Blue. Binabasted na kita. Wala ka nang aasahan pa sa akin kaya layuan mo na ako. Krisa, hindi lang tayo nagkakaintindihan. Sayang naman kung... Ano ba, Blue? Huwag mo nga habulin ng babaeng yan.
I am sure hindi na yung virgin at pinagsawaan na yun ng panganin anak ng mga benta court. Huwag kang kumuha ng tira-tira na lang. Sigaw ng ina nitong nagpabaling na sa mga ibang customer na naka-dine-in sa coffee shop na yon. Sinubukan ni Krisa na kontrolin ng kanyang emosyon kahit pa gusto niya itong sagutin ng balagbag. Ngayon, alam na niya kung bakit wala ka pang asawa sa ganyan mong edad, Blue. Dismayadong boses yun ni Krisa. Medyo nangihinayan lang siya dahil nga okay naman si Blue, pero hindi naman sobra to the point na iiyak siya. Nilingon na ng babae ang ginang na hindi pa rin maipinta doon ang itsura. Kung kagaya mong magiging biyanan nilang babae, malamang lahat ng babaeng magugustuhan niya ay kailangan mo munang suriin para kung sakaling hindi pumasa ay kailangan niyang tigilan yon. Ang saklap naman. Ngayon pa lang ay naaawa na ako sa kung sino mang babaeng magiging tanga sa pag-ibig at ipaglalaban anak mo makasama niya. Pagkatapos sasabihin ay pamarcha ng humakbang papalabas ng coffee shop si Krisa. Naiwan ang mag-ina na nagsimulang magkaroon ng mainit na pagtatalo. Kung ano-ano pang pinagsasabi ng ginang, ngunit hindi na lang siya lumingon. Pinanindigan niya ang pagiging unbothered niya. Una sa lahat, dapat ay hindi na lang siya pumunta doon. Tutal wala namang dapat siyang pakialam sa ina ng manliligaw niya. Nagsayang lang ako ng oras at panahon na pumunta dito at makipag-usap sa kanya. Dere-derechong nagtungo si Krisa sa kanyang sasakyan. Imbiyar na pa rin ang mukha niyang binuksan ng pintuan noon at pumasok sa loob. Hindi niya pa binuhay ang makina noon. Sa sobrang inis niya, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na maluha. Kumuha siya ng tissue upang punasan iyon. Gulantang na napalingon ng dalaga nang biglang bumukas ang pintuan sa may passenger seat niya. Ang buong akala niya ay si Blue yun at sinundan siya, subalit na mali siya. Si Nick Bentacourt iyon na may malapad ng ngisi sa kanyang labi na animo ay inaasahan na ng abogadong tagpot pangyayaring yun ngayon. Anong ginagawa mo dito? Lumalaking butas na ilong na tanong ni Krisa. Lumabas ka nga, Nick. Nanatiling nakabungis-ngis pa rin ang mukha ng Nick na nakatunang tingin kay Krisa. Hindi malaman ng dalaga kung patuloy na inaasar ba siya nito o ano dahil sa consistent lang ang itsura nito. Baka ilang beses niya na itong inirapan at pinandilata ng mga mata, ngunit wala pa rin itong epekto. Ganun pa rin ang hilatsa ng kanyang mukha na animoy nahuli siya sa sobrang nakakahiyang tagpo. Kamustang pakikipagkita mo sa future mother-in-law mo? Mainit bang pagtanggap na ginawa sa'yo? Base sa itsura mo, parang mukhang hindi yata magandang first impression niya sa'yo, Chris ha? Kumibot-kibot ang bibig ni Nick na parang lihim na natatawa. Naniniwala na si Krisa na may alam sa mga nangyaring binata kung kaya naman naroon din ito sa lugar. Ganun pa man hindi niya pa rin ito kinausap. Wala siyang planong bigyan ng sagot ang kanyang mga katanungan. Kung i-rate mo siya at ikukumpara sa mami ko, ilang porsyentong pagkakaiba nilang dalawa? Sino ang mas gusto mong maging mother-in-law? Si Mrs. Mondragon ba o si mami? Sige na Chris, sagot na, huwag kang KJ. Itinulak na siya ni Krisa sa balikat gamit ang isang kamay upang mapalayo to sa mukha ng dalaga dahil inilapit pa talaga ng binatang mukha niya kay Krisa na para talaga siyang inaasar. Inis na siya sa pinagsasabi ng abogado. At bakit naman niya sasagutin ang tanong nito? Parang sinabi na rin niya dito na mas lamang pa rin ang pagmamahal niya kay Nick kumpara sa pagkagusto niya kuno kay Blue. Binato na niya ang hawak niyang tissue na tumama sa mukha ni Nick. Ngunit hindi yun nalintana ng minatang mahina lang natawa sa inaasta ni Krisa. Wiling-wili siya sa mukha nitong mukhang nalugi. Bingi ka ba? Ang sabi ko lumabas ka ng sasakyan ko. Hindi kita kailangan dito. Hindi pa rin doon natinag si Nick na animoy walang narinig ang binata. Nanatiling mga mata kay Krisa. Sinubukan siyang sipain ni Krisa. Ngunit nasa lulang ng abogadong isa niyang binti. Kinasingkit na yun ng mga mata ng dalaga kung kaya naman muli niyang isinipang isa pa niyang binti na muli lang nasalo ni Nick. Kaya naman ang pwesto nila ngayon ay parang nakakalong. Ang dalawang binti niya sa abogado na kahit anong hila niya ay ayaw nito yung bitawan na puno ng pagnanasang mga mata. Sanay na sanay ka nang ibuli ako ha. Mukhang nag-e-enjoy ka na sa ganyang ugali mo, Chris. Napangisipan ng malapad si Nick doon na masuyang hinaplos na ang kanyang binti gamit ang palad. Nagkukumahog na binawi yun ni Krisa na parang kamatis na hinog ang mukha sa labis na pamumula, sa labis na hiya. Hindi na nakagalaw pa ang dalaga nang dumukwang napalapit sa mukha niya si Nick. Naipikit na ni Krisa ang kanyang mga mata sa pag-aakalang nanakawan siya ng halik ng binata. Paano ba naman kasi binasapan ito ng sarili niyang laway? Ang mapula niyang labi na sa paningin ng dalaga ay ang hot nitong tingnan at gusto siya nitong halikan.
Napadilat siya nang marinig ang mahinang pagtawa ni Nick na animo ay tuwang-tuwa sa reaksyon niya. Sabay ng pagpindot nito sa dulo ng ilong niya. Sabi ko na nga ba, hindi kayo magtatagal na lalaking yon dahil para ka lang sa akin. Sa sobrang saya ko ngayon, parang gusto kong magpaset ng paputok sa langit. Wait, dapat din siguro ako magpasalamat sa mala-armalite na bibig ng kanyang ina. Ano sa tingin mo, Chris? Mapang-asar pa ang boses nito na animo ay nagwagisa na hilakon paligsahan. Sabi ko naman sa'yo, akin ka lang. Hindi ka marunong maniwala. Si Chris sa Aguilon ay para lang kay Nick Bentacourt. Ngayon naniniwala ka na ba sa akin? Pagkatapos sabihin yun ay lumabas ng abogado ng sasakyan. Napanganga pa doon si Krisa. Bakit tila mas yumabang ngayon si Nick na parang may matibay itong pinangahawakan? Ikinurap-kurap na ng dalaga ang kanyang mga mata na hindi makapaniwala sa huling sinabi ni Nick kahit kinikilig na. Akmang isasara na niya ang pintuan na nakabukas pa rin. Ngunit mabilis na hinaklit ni Nick ang kamay niya at tinila siya papalabas ng kanyang sasakyan. Hindi niya yon napaghandaan kung kaya naman mahina na siyang napairit dahil ang buong akala niya ay susubsob siya sa parking lot sa lakas ng impact. Ngunit nagkamali siya doon. Sinalo siya ni Nick kung kaya naman napahawak na siya sa malapad nitong dibdib. Nasa-sense ko na malaki pa rin ang tiwala mo sa akin, Chris. Masuyong halik ni Nick sa noon niya. Tila napasong napatras na doon si Krisa. Confused na confused siya. Muling hinawakan nito ang isa niyang kamay at kahit anong hila niya ay ayaw bitawan yun ni Nick. Napuno pa ng pagtataka niya nang isara ni Nick ang pintuan ng sasakyan niya at kaladkarin na siya pabalik sa loob ng coffee shop. Nick, anong ginagawa mo? Bakit tayo babalik sa loob ng shop? Ilalabas natin yung galit na nararamdaman mo. Hindi tayo pwedeng umuwi ng masama ang loob mo. Nanigas na ang katawan doon ni Krisa. Pilit niyang pinabigat ang katawan na hinihila ng abogado. Ang isipin pa lang na muli niyang haharapin ang mag-ina na tinalikuran niya. Hindi na kinakaya to ni Krisa. Ano? Bakit natin gagawin yun, Nick? Ano ba? Umalis na lang tayo dito. Parang binging ahas na hindi siya pinakinggan ni Nick. Nadare-diretso pa rin ang hakbang niya papasok. Pilit pang nagpumiglas doon ng dalaga, ngunit parang kadenang hawak ni Nick sa isang braso niya. Tuloy-tuloy silang nakapasok sa loob ng coffee shop kung saan ay nagtatalo pa rin si Blue at ang ina niya. Natigil lang sila nang makita ng dalawa ang pagdating ni Krisa at Nick sa kanilang table doon. Hindi na nakaligtas sa mga mata ng ginang ang mahigpit na hawak ni Nick sa isang kamay ng dalagang kausap niya lang kanina. Lalo pang umapoy ang disgusto niya kay Krisa. Itinuro niya na sila doon kay Blue. Tingnan mo sila, Blue. Yan bang babaeng gusto mong isampa sa ating pamilya at maging ina ng mga anak mo? Napakarumi. Sa palagay ko hindi lang ganyan ang nagagawa nilang dalawa. Nakita mo na? May relasyon pa sila. Huwag kang bulag. Pinapaasa ka lang ng babaeng yan. Magkasintahan pa sila. Nilingon na sila ng gulantang na si Blue. Napanganga na siya sa kanyang nakita. Namutla na si Blue doon na nahulaan ng selos at sakit ng dahil sa nakikita niyang paghawak ni Nick sa dalaga. Sinubukan ni Krisa na mag-explain ngunit dumukwang si Nick palapit sa tenga niya at bumulong. Subukan mo magsalita upang mag-explain, Chris. Hahalikan ko labi mo sa harapan nila upang selyuhan. Sige lang, Chris. Subukan mo ko ngayon. Kilala mo ko. Hindi ako magbibiro sa'yo. Napalunok na ng laway si Krisa. Maring itinikom na lang niya ang kanyang bibig upang manahimik. Hindi sa natatakot siyang mahalikan ni Nick, subalit ayaw niya madagdagan ng iskandalo nila dito. Hi, Mrs. Mondragon. Long time no see. Panimula ni Nick ng seryosong mukhang harapin sila ni Nick. I am pleased to meet you, my girlfriend, Krisa Aguilon. Turo niya pa sa dalaga ng isa niyang kamay. Kagad na nagkatinginan na may kahulugan sina Krisa at Blue. Nang dahil sa out of the blue, na tinurang yun ni Nick, walang nag-i-expect sa dalawa nito. Lumawak pang ngiti ng ginang na parang pinaparating na tama siya. Ang buong paningin nito ay nakatuon na ngayon sa dalaga. Sa sinabi niya ng abogado ay lalo lang niyang pinasidhi ang galit ng ginang kay Krisa na halatang mas lalo pang nadismaya sa buong pagkatao niya. Ang buong akala pa ng ginang ay papalipasin lang ito ng oras ni Nick. Ngunit ano to? Girlfriend? Hindi naman siguro siya nabibingi. Girlfriend? Girlfriend mong babaeng yan na nagpapaligaw sa anak ko si Blue? Hindi makapaniwala nitong tanong na nandidilat ang mga mata. Walang humor pa itong humalakhak. Marahang itinango ni Nick ang kanyang ulo. Proud sa sagot sa katanungan ni Mrs. Mondragon na lalo pang nanggalaiti sa katauhan ni Krisa. Tingnan mo nga naman, gusto mo pa talagang tuhugin ng anak ko at itinaas. Ninik ang kanyang isang kamay upang matigilan ang ginang sasabihin niya pa sana. Hindi siya makakapayag na ganunin si Krisa.
Ang pagsalitaan nito ng masasakit. Oops, sandali lang. Hindi ganyan ang girlfriend ko, Mrs. Mondragon. Bakit siyang sinisisi mo? Alam niya ng anak mo na panay ang dalaw sa music center ng girlfriend ko. Kaya bakit siya lang? Sagot ni Nick na tiningnan na si Blue na nakakuyom na ngang mariin ng mga kamao. Hindi ba, Professor Mondragon? Alam mo pag-aari ko siya noon pa. Bumakas ng matinding galit sa mukha ng ginang. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Oo, magandang dalaga pero ang reputasyon nito hindi niya alam. Ano ang nagustuhan ng anak? Blue, totoo bang sinasabi niya? Nanunulot ka ng babaeng pag-aari na ng iba? Ano ka ba naman iho? Hindi ka mauubusan ng babae. Ma'am, hindi yan totoo. Break na sila noon pa. Paanong break ay nanggaling mismo? Tekang babaeng to mismo nagsabing break na sila? Muling duro ng ginang kay Krisa. Mabilis na inalis ni Nick ang hintuturo ni Mrs. Mondragon kay Krisa habang may seryosong mukha. Now I get it. Gusto talaga kayong tuhugin pareho ng hampas lupang babaeng ito. Ang kapal ng mukha. Attorney Bentacourt, hindi mo ba alam na pinaglolo ko lang kayo ng babaeng yan? Alam mo ba na ito na yung mga magulang? Huhulaan ko hindi. Marahas nang nisisinik na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. May halik din ng pagbabanta ng taas ng kilay niya sa ginang. Mrs. Mondragon, matanda na ako. Kaya ko nang magdesisyon para sa buhay at sarili ko. Hindi ko na kailangan sumandal pa sa aking mga magulang. Kagaya na lang niyang ginagawa ng anak mo. Kung gagawin ko yun, anong pagkakaiba ko sa basura? Paano pa ako tinawag na matalino sa propesyon at magaling sa negosyo? Wala, hindi ba? Tugon ni Nick na muling sinulyapan ng salita ng mag-ina. At siya nga pala, alam ng parents ko tungkol sa kanya. In fact, gustong-gusto siya ng mami ko. Siya rin ang babaeng handa kong ilaban hanggang sa dulo. Alam mo kung bakit nasabi niya na hiwalay na kami? Nagkaroon lang naman kami ng munting hidwaan na sinamantala ng anak mo. Kaya nais niyang pumagitna sa aming relasyon. Hindi ba tama ako, Professor Mondragon? Lingon ni Nick kay Blue na mababaka sa mukhang labis na pagtitimpi na huwag siya nitong labanan. Batid ni Krisa na kasinungalingan lang ang sinasabi ni Nick. Ngunit hindi niya sinubukang kontrahin iyon dahil baka gawin ng binata ang banta nito sa kanya kanina nahahalikan. Mahirap na. Tama ng kahihiyan niya ngayon. Kota na siya. Gayon din si Blue. Puno ng pagtitimpi dahil ayaw niyang mas maipit pa rito si Krisa. Narinig ng professor ang banta ni Nick at dahil mahalaga sa kanya si Krisa, ayaw na niyang palalain pa ang sitwasyon nila sa oras na yon. 10 araw na ipinahiram ko lang ang aking nobya. 10 araw na ayaw ko malalaman pa ng iba. Oras na kumalat yun, papanagutin kong buo yung pamilya. Maniwala ka sa akin, Mrs. Mondragon. Kaya kong palubugin ang anumang negosyo niyong namamayagpag ngayon sa loob lang ng isang kisap mata. Kaya kong ipatanggal ang mahal mong anak sa kanyang trabaho nang hindi nadadawit ang pangalan ko. Gusto niyong masubukan? Sagarin niyo lang ang pasensya ko. Napahawak na sa kanyang dibdib ang ginang, hindi makapaniwalang pinagbabantaan siya ng abogado sa publikong lugar. Pinapahiya siya nito. Blue, tawagan mo mga tito-tita mo at tingnan natin kung hanggang saan to aabot. Gusto kong turuan ang lalaking to. Walang modo. Pareho nga kayo na ugali niyang kasintahan mo. Mga walang galang sa mga matatanda. Tama lang na magsama kayong dalawa. Mga tonta. Hindi gumalaw si Blue upang sundin ang inuutos ng kanyang ina. Ayaw na niyang palalain pa yon na alam niyang si Chris ang maiipit at wala namang iba. Nahihiya siya na umabot pa sila sa puntong iyon. Nang lumuwag ng hawak ni Nick sa dalaga ay pamarcha nang lumabas si Krisa ng coffee shop. Sinundan naman siya ni Nick matapos na muling tingnan at sabihan na may pagbabantang muli ang shock na ginang. Hindi ako nagbibiro, Mrs. Mondragon. Huwag mo ko susubukan. Iba si Attorney Bentacourt. Tuloy-tuloy na tinungo ni Chris ang kanyang sasakyan. Bago tuluyang makapasok doon ay muli siyang naabutan ni Nick. Hinarap niya ito gamit ang dismayadong mga mata. Ilang beses na siyang umiling para ipakita yun kay Nick. Grabe ka talaga, Nick. Hindi mo na sana pinatulan pa yung matanda. Nakakahiya na. At bakit hindi? Inaapi ka nila kung ano nung tinatawag niya sa'yo. Hindi ka ba nasasaktan? Umiling lang muli ng kanyang ulo si Krisa. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao at wala siyang pakialam sa sakit na pinupunto nito. Totoo naman yon. Hampas lupa naman talaga ako. Manggagamit. Bakit ako magagalit doon? Chris, hindi ka na sana nakialam pa. Hinayaan mo na lang sila. Matanda pa rin yun. Ano na lang ang sasabihin ng mami mo oras na makarating yun sa kanya ha? Tama siya, wala kang galang sa matanda. Para kang walang ina. Ano ka ba? I know my mom. Pagtatawanan niya lang ang mata pobreng matandang iyon. At saka anong kapangyarihan niya para apihin ka? Ipinagmamalaki niyang anak niyang nagkukubli lang naman sa saya niya? Sus, mamas boy siya. Hindi nila ako inaapi. Ano ka ba?
Anong hindi inaapi? Naroon ako. Narinig kong lahat ng mga sinabi ng matandang yun sa'yo. Gusto kanyang umalis ng bansa para lang humupa o manong chismis sa atin? Anong chismis? Meron ba? Wala naman ah. Tama bang mindset yun? Hindi niya ba alam na kailangan ka ng music center mo? Napakagaling naman niya. Pala desisyon siya. Mahilig siyang makialam. Nagsalita ang magaling. Gaya mo lang siya, Nick. Ang hilig mo ring makialam. Hindi ka nalalayo sa ugali niya. Pareho kayong dalawa. Mabilis na pumasok si Krisa sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi na siya hinabol pa ni Nick. Pinanood na lang nito ang pag-alis ng kanyang kotse. Napasuklay ng mga daliri ng abogado sa kanyang buhok para kalmahin ang sarili dahil mas sumiding tensyon nila ni Krisa.